good morning everyone or good noon na pala. Good naman. So, good noon everyone. So, dito naman ako sa aking mini forest na wild lemon. Ididipulit ko ito. Kaya lang hindi ko naka-umpisa kagad kanina kasi naglaba pa ako. Then after natapos ko na, try ko na sana dipulit. So, init na dire tapos mabigat buhatin. So, ang gawin ko naman ang gawin ko na lang ngayon is maggawa ako ng exposed naman, cascade na naman na bonsai materials. So, pinatuyo ko pa yung microcarpa at saka ficus nana. So, before we go on that, kasi pinatuyo ko pa, hanggang pinatuyo ko na ng kaunti para hindi masyadong matigas yung mga branch pag bibend ko. I-share ko na lang sa inyo yung isa sa mga endangered na bonsai materials ko dito. I started with parang maliit pa yung seedlings ba. Binigay lang yan sa akin. Tapos mga 5 sila, dalawa lang nabuhay. So puntahan natin. So ito yung bali dalawa ito. Yan. Dalhin ko doon. So alam na ng iba kung anong pangalan dito. So sa aming lugar, they call this bantigi. So nagka-problema ako dito kasi according sa kaibigan ko, dapat ang dinig nito is seawater. Then ang nangyari nito is ginawa ko is malaki ito dati, then it's time na kailangan kong iripat kasi napuno na ng ugat. Yan, ito ang nangyari. Almost patay na. Then mahirapan man ako makahanap ng yung what we call is dagat. So yun ang itsura niya, parang luspada na mamutla. So ang gawin ko dito na lang is i-trim ko na lang para dumamay ba yung mga sanga niya, kay binagsara man siya sanga habang naghihintay pa tayo na matuyo doon yung yung what we call gawin kong bali cascade na bonsai. Yun na lang siguro for this bantigi. Kaya ako na discourage ako sa paggawa nitong bantigi. At saka isa pa is endangered na dito sa aming lugar. Huhuliin ako, magkuha ka niya, maabutan ka ng mga authority, nasa authority. Yung usa pa dito is ayan dugay nag-iro na bali ng samot. Wala ka nang mamatay ng sanga. So tama yung may kaibigan ako na sabi niya ayaw niya ng yung batigi kasi mahirap daw iminti. So being mahilig sa bonsai, nagtanom din ako ng batigi, pero it's parang seedlings. So ang gawin ko dito is lagyan ko mamaya na ng abono. So habang alagay ko is tuyo na yung kukunin ko na. So ito na yung tatlong bonsai materials ko para gawin kong cascade. So yung isa naibot kasi balas kaya akong itamnan ba. So ito na lang kung mga maganda ito na materials. Yung sana ibot ko. Then itong isa na naman So itong unahin ko siguro itong microcarpa. Kaya kailangan ko pang itanim ito. Nakakuha ako ng
this gallon. Mga big junk to. Then isang pot na totoong pot. So dito ko ilagay muna kasi pag hindi ko ito ilagay isa mahirapan ako magawa ng magbibent ba. So dahil natuyo na yung soil, hulog tuloy akong kahoy. So itong paggawa ng kahit anong bonsai, hindi basta madali lang gawain kasi mag-prepare pa kayo ng yung soil, hanap pa kayo ng kung anong magandang soil ang gagamitin. Tapos is hanap pa kayo ng wire. So dalawa itong bonsai klase nga bonsai materials ko nandito. Sa dalawa, ang nagustuhan ko is itong microcarpa compared to the Ficus nana. Kasi ang Ficus nana is yung direksyon ng dahon niya ba, malibog ka usahay kung asa mo adto. So gawin ko dito is tanggalan ko muna ng dahon lahat. So dali naman siya tangtangan. So nagkamali ako. Dapat itong sanga hindi ko tanggalan ng dahon para mas madali siyang lumaki, humabol siya dito. Kaya nalimutan ko kanina, natanggalan ko ng dahon. So yun ang isa din sa importante na itong paggawa ng bonsai is minsan magkamali tayo. For the meantime or sa ngayon, ito lang muna. Then may mga sanga dito hindi ko ma-wire kasi hindi ko alam baka pag i-wire ko ito mamatay. So yung pagkakabit ko ng wire ginagawa ko is parang hindi na formal, is abnormal because of yung nagka-problema ko sa wire ko, kulang kasi may tatrabahoin pa ako ng iba. So ilagay ko muna ito doon sa area, then hayaan ng mga ilang months, then pag forma na siya, ma-establish na yung direction kung saan siya gusto ko, then kumapal na dito that time na i-rewire ko ito ulit. So ito ang yung starting. If ever may marami akong wire, maganda sana itong pagka-wire. Kaya lang puro recycle ang mga wire ko. So ganito ang itsura niya. Susunod na naman ito. So naka-wire na ito pero nabayaan. So nang lubo ng wire, so tanggalin ko itong wire. Dayon tignan ko kung anong forma ang gawin nito. Pwede pati i-cascade tuloy or baguhin na lang ang forma. Natanggalan ko man ang wire, so ang gagawin ko nito na lang is kung ano na lang ang maganda siya. So palagay ko ganyan na lang siguro, parang murag cascade ang tawag. So itanim ko muna ito, then i-wire. Ang gawin ko lang ito kung ano na lang yung forma nga makaya niya sa kakayahan ko rin sa paggawa. Kasi may kanya-kanya man tayo na ano tawag doon, style. Sayang man og ako ni siyang putlo ng mga sanga. Mura ni siya klase ano na lang, parang literative ba. Di na ko putlon kay ning sanga, ibawog-bawog lang pataas. So yan. So ito i-going down ko ito. May kasunod na sanga. So tingnan ko lang kung anong nangyari after. Ito lahat ng dahon.
So daming sanga nabali. So nabali. So nagtumigil na lang ako sa pag-wire. Try ko ito. Sana hindi mabali. So itong ginagawa ko isa, hindi pa ito final. Ang dami pa itong babaguhin. Kasi yung daming nabali, so hindi ko sure kung mabuhay ba ito ng nabali. Ang gawin ko nito is yung pinasayaw lahat ng mga sanga, try ko. Then yung dahon, sa taas lang lahat. So bali group by group ang dahon. So tignan ko lang so yung ang itsura nito pag ganyan. So hintayin ko lang mabuhay pa ito, mabuhay. Then after that, babaguhin ko naman. So ito namang isa. So gawin ko dito, tanggalan ko na lang dahon. Then after makuan, tapos ko na, saka ko na lang i-video ulit. So natapos ko ng tatlong bonsai materials na winire ko with informal wiring. So ang ginawa ko nito is sobrang wala ng rot yung puno niya sa ilalim. Ang rot niya is ito na lang yung nagbitay bitaw. So ang ginawa ko is naghanap ako ng drip pod, yung patay na kahoy, pinakapit ko siya para if ever yung pinaikot ko yung rot dito sa drip pod. So pag mabuhay ito is doon siya mag-base sa drip pod. Yun ang mangyari. So dito maraming nabali, pero ito ang maganda ng kaunti na pagka-wire kasi liko-liko siya. Then pag mabuhi ni siya, bangilan ako ni angat ng kaunti. Then this microcarpa, brittle kay siya, so galisod kog wire. So yun ang paggawa ng bonsai. Minsan is nasa mood tayo, so maganda paggawa. Pero minsan is pangit yung materials natin, so mahirapan tayo na maging maganda. Sa katulad nitong nakuha ko is really nahirapan din ako kung paano ko mapaganda. So siguro sa katagalan, kung magtitiis lang hanggang lumaki, sana maging maganda na rin ito. So yun ang yung paggawa ng bonsai, hindi basta madali, mahirap talaga yung paggawa ng bonsai. Saka ang tagal mong dugay, hindi mong paghulat or matagal ka maghintay bago maporma yung bonsai mo. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.